Ito guys, nararamdaman natin na parang natagpuan nyo na dito sa person na to, yung the one para sa inyo, no? Parang, etong, parang ano guys, parang sa kanya mo nakikita yung missing piece mo, mga kapigsi. Parang naramdaman ko rin dito na parang natulungan nyo yung isa, natulungan nyo yung bawat isa na mag-heal, no? From your previous na mga failed relationships. So, let's say for example, hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to mga kapixie. Tingnan natin yung love message or love advice para sa inyo. So, ito yung image ng card na nakuha natin. Tingnan natin yung ibig sabihin nito mga kapixie. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So, itong past mga kapiksi, tapos na yan. Whether it's an old relationship or old circumstances, you have to put it behind you. Ibig sabihin, kailangan yung kalimutan. And you have to let go, release it para ma-embrace nyo and ma-welcome nyo sa buhay yung mga bagong possibilities na pwedeng mangyari sa relationship nyo. So, kung ex-person yan, mga kapiksi, kailangan nyo nang patawarin yung ex-person nyo and yung mga hindi magagandang ala-ala na binigay sa'yo ng ex-person mo para magkaroon ng space yung bagong person, yung bagong pag-ibig. Kung kayo naman ay kayo pa rin ng person mo, hindi kayo nagbe-break, pero may mga negative na nangyari sa inyo sa past, you have to put it behind. So, kailangan magkaroon ng acceptance, ng forgiveness, lalo na kung hindi nyo naman balak hiwalayan, mga kapiksi, yung person nyo. Para ma-embrace nyo yung pagkakaroon ng harmonious na relationship together, mga kapiksi. Okay? Importante talaga guys sa isang relationship yung marunong mag-forgive and mag-accept. Part yan ng relationship. Kasi kapag hindi kayo nagkaroon ng forgiveness, sinisira nyo lang din yung relationship nyo. Parang hindi nyo ginagawa yung bahagi nyo para magkaroon ng harmonious na relationship. So, you have to do your part, mga kapiksi. And forgiveness is one of those. Okay? Alright. So, wag mabuhay sa galit, guys. Alisin yan sa puso. Nakakapangit, nakaka-stress. Focus on love and light, mga kapiksi. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito naman yung mga energy surrounding your situation. So, tingnan natin mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung maka-resonate, guys. Take that message. Ito, guys, so, paraiso, no? Paradise, ibig sabihin nito, maganda yung relationship nyo, very harmonious. Pero titingnan natin, no? Later, kasi magbabasa pa tayo nito. Pero for some of you, para kayo nasa paraiso ng person mo, ibig sabihin, punong-puno ng pag-ibig, ng pagmamahalan. Yung iba, pwedeng nasa honeymoon stage pa lang. Kilig-kilig-kilig, yan. So, congrats. Ito naman guys, ito naman is parang panahon ng pagkakaalaman ng katotohanan. So, pwedeng nasa paradise kayo, but at the same time, doon nyo nagdi-discover, nagkakaroon ng katotohanan, kung talaga mahal nyo yung isa't isa, kung ano yung kaya nyo i-give up, i-sacrifice para sa relationship nyo, and ganun din sila mga kapiksi. So, nagkakaroon ng revelation, ng true intention, sa bawat isa sa inyo mga kapiksi. And, ayan no, Cupid's arrow. Ito guys, talagang nararamdaman natin yung pagkakilig, no, dun sa relationship nyo. At least for now, at least dito sa relationship na to, na talagang pinana ni Cupido. Ika nga, no.
parang love struck kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Kung feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys, i-mind nyo yan, no? Mind, paradise, yeah. Harmonious relationship, wonderful relationship, no? So, i-mind nyo yan sa comment section. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, guys. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayon November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until November 30, kaya i-avail nyo na, mga kapiksi. So, Virgo, guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating love energy. This is very, very positive energy, mga kapiksi. Ito, guys, nararamdaman natin na ito may presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, guys, pwedeng water sign yung person nyo or you may be dealing with the water sign. Ito, guys, nararamdaman natin na parang natagpuan nyo na dito sa person na to, yung the one para sa inyo, no? Parang etong parang ano, guys, parang sa kanya mo nakikita yung missing piece mo, mga kapiksi. Parang naramdaman ko rin dito na parang natulungan nyo yung isa, natulungan nyo yung bawat isa na mag-heal, no, from your previous na mga failed relationships. So let's say for example, baka na broken heart ka dati, baka na broken heart na siya dati, and then you found one another, tapos na-reflect nyo sa isa't isa, no, yung both pain and both love, mga kapiksi. So natagpuan nyo yung parang siya yung hinahanap nyo, siya yung nagsilbing liwanag sa inyo, and ganun din siya, mga kapiksi, ganun din yung nararamdaman niya na parang ikaw yung nagsilbing liwanag sa buhay niya, mga kapiksi. So there's a lot of love and compassion dito sa relationship na to, mga kapiksi. Yung iba nga, sabi nga dito, no, parang nasa paraiso kayo, enjoying your honeymoon, enjoying your time being together, mga kapiksi, because you really love each other, no. So talagang mahal na mahal nyo yung isa't isa, but at the same time, parang nararamdaman ko rin na may reservations. Ibig sabihin parang mahal nyo yung isa't isa, kinikilig kayo, pero parang natuto na kasi kayo ng mga lesson dun sa past relationship nyo na ayaw nyo nang masaktan ulit. So parang hindi nyo muna binibigay yung 100% ng inyong pagmamahal dun sa person nyo. Nagtitira pa rin kayo sa sarili nyo. And okay lang naman, guys, na ibigay nyo sa kanila yung 100% as long as you do the same to yourself, no? Dapat binibigay mo din 100% sa'yo. Kasi unfair naman yun sa kanila kung hindi nyo sila mamahalin, di ba? But it doesn't mean na yung para sa'yo is ibibigay mo sa kanila. Yung para sa kanila, para sa kanila. Yung para sa'yo, para sa'yo. Pagdating sa love, okay? So, ganun, mga kapiksi. And nakikita natin dito na parang enjoy na enjoy kayo sa isa't isa dahil mahal na mahal nyo nga yung isa't isa. Ayan, no, makulay yung inyong relationship, mga kapiksi. Ayan, no, parang kayo yung naging dahilan. Ayan, no, parang guys, no, para kayo yung naging dahilan para makabangon sila, para makabangon kayo parehas, no?
sa lahat ng mga disappointments, sa lahat ng mga frustrations, mga kapiksi. Although hindi perfect, no, itong relationship na to. Hindi rin naman siya perfect kasi wala namang perfect na relationship, mga kapiksi. Pero this is better than your previous relationship. Itong person na to, mas better siya kaysa dun sa ex-person mo. Itong love life na to, mas better siya kaysa dun sa previous love life mo. And ikaw din, no? Parang you feel better in this relationship than your previous relationship, mga kapiksi. So, samantalahin nyo lang itong pagkakataon na to. Enjoy nyo lang ang inyong love life. And always focus, guys, dun sa mga magaganda pangyayari dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? And para yun at dun kayo tawag dito, spiral and magtanim ng maraming magagandang happy memories. Maganda na happy pa. Magagandang happy memories, mga kapiksi, para talagang tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng harmonious relationship nyo. Okay? Alright. So, comment down below. Guys, i-mind nyo na yan. Mind, paraiso. Mind, mahal na mahal ako ng person ko. Harmonious relationship. Yan. So, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.